Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo na andon. Ngayon po ay pauwi na ako ng bahay at Martes. Katatapos lamang po ng aming long weekend. Ano po yung long weekend namin ngayon? Sinabing long weekend, wala pang pasok ng Sabado, Linggo, Lunes. So, ano itong Lunes na walang pasok? Yan po ay Memorial Day, kung saan ating pong ginugunita at nagpapasalamat sa mga taong nagtanggol, sa mga sundalong nagtanggol sa Amerika, para panatilihin ang kapayapaan, ng bansang Amerika, United States of America, Okay, so malapit na po ang June 2. Ano yan June 2? Ano naman to sinasabi kong June 2 na naman? Yan po ay simula ng resumption o magre-resume po ang Senado, Mag-opisina uli ang mga senador at magsisimula na po ang impeachment process. Okay? Impeachment process. Hindi po impeachment proceeding. Impeachment process. Kung saan sa June 2 po ay tatawagin ata yung mga or inimbitahan yung mga congressman na pumunta sa Senado at nang makita naman kung ano yung magiging Senate impeachment location, yung setup doon. Okay? And then sa June 3 po ay balita ko ay manunumpa sa katungkulan o manunumpa ang mga senador na magiging judge sa impeachment proceeding. So yun po yung 12 natitira doon at saka yung pong mga senador pa hanggang ngayon na na-re-elect. Ito ata sila Bongo, Bato, at saka si Cayetano, Yan po yung mga re-electionist, So maaaring manunumpa rin sila during that time. And then sa pagkatapos pong sa tingin ang alam ko po ay magsisimula ang procedure or process impeachment proceedings, sa pagkatapos pa ng SONA. So ang mahalaga ay na magsisimula sa June 2. Okay. Pag-usapan natin itong impeachment. Ano ba itong impeachment? Itong impeachment po ay itong isang proseso sa pagpapatanggal sa isang impeachable officer. Sa isang impeachable officer, hindi po lahat ng opisyalis ng gobyerno ay matatanggal through impeachment. Meron lang pong ilan na natatanggal through impeachment. Okay, sino itong mga to? Ito po ay President ng Philippines, Vice President, Justices ng Supreme Court, members ng Constitutional Commissions which are Commission on Election, Civil Service Commission, and Commission on Audit, at ang huli po ay Ombudsman. Ngayon, sa history naman natin, sino-sino ang mga opisyal na na-impeach na, pag sinabi natin po lang na-impeach, ay yun yung mga opisyal na ang impeachment po kasi ay reklamo, complaint. So, pag sinabing impeach ka, nireklamo ka na ikaw sa Senado, nakarating na yung complaint sa Senado. Okay? So, sino-sino na sa history natin ng Pilipinas ang mga nireklamo na? At saka kung ano nangyari na doon, Okay, ang unang-una po ay noong si President Joseph Estrada. Ito po yung famous envelope ng Jose Velarde. Envelope. So, siya po ay hinablahan ng impeachment noong November 13, year 2000. At alam naman po natin ang nangyari dito. Siya po ay nag-resign
nag-step down as president kasi na-pressure na siya dahil ng second people power. So, dahil alam ko, natatandaan ko ay nag-walk out yung mga prosecutors, yung mga members ng House of Representatives na prosecutor, nag-walk out dahil sobra ang ginawang panlalamang ng mga senador na maka-erap. So nung hindi po pinabuksan yung napakahalagang envelope galing sa bangko, ay di nag-walk out po ang mga congressman at nagsimula na po ang people power 2. Yun. Okay? So, padalawa po na na-impeach ay si Mercedita Gutierrez. Sino naman tong Mercedita Gutierrez? Ito po si ombudsman noon. Ombudsman siya. At siya ay nareklamo or na-impeach noong March 22, 2011. Panahon po ni Pinoy. So, ang ginawa naman niya para hindi siya mapahiya, ay di nag-resign na lang. So, natigil ang impeachment proceedings. Patatlo na impeach ay si Chief Justice Renato Corona. Siya po ay naireklamo o na-impeach noong December 12, 2011. Talagang nung panahong yun pala ay talagang mayat-maya ang impeachment. Okay? So, siya po ay lumaban sa impeachment. Nilabanan niya yung impeachment at natalo siya. Na-convict siya. Okay? Alright. Ang sumunod ay ito na pong si COMELEC Commissioner Andres Bautista. Itong si Andres Bautista ay na-impeach noong panahon ni Duterte. Ang date ay October 11, 2017. So, siya rin, hindi na po natuloy at hindi natapos yung impeachment process or procedure. Siya po ay nag-resign. At ang huli-huli nga ngayon, yung latest, na impeach ay itong si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang impeachment sa June 2. And then, ito pong si Sara Duterte ay inireklamo or na-impeach noong February 5, 2025. Okay? So, ito po ang mga opisyales na na-impeach na. At sinasabi nga natin ay karamihan ay itong mga to ay karamihan ay nag-resign or nag-step down with the exception of Renato Corona. Okay. So, bakit naman sila nagre-resign or sila ay nag-step down at hindi na lang lumaban? Ano ba ang purpose ng impeachment? Siyempre po, katulad ng sabi ko, ang impeachment, ang purpose niyan ay para ipatanggal ang isang opisyal. Sa mga kadahilanan katulad ng culpable violation of the Constitution. Nag-violate ka po ng Constitution, culpable violation. Padalawa, treason, nagtaksil sa bayan. Patatlo, bribery, suhol. Pangapat, graft and corruption. Ayan, marami pong ganyan. Sunod ay betrayal of public trust. And the last is other high crimes. Okay. So, pag yan po ay mga napatunayan, yan yung mga hablang ganyan, ay di, katulad ng mga nasabi ko, ay siyempre, sila ay tatanggalin. So,
Pag natanggal, ibig bang sabihin ay yun lang ang dapat mangyari? Hindi po. Doon po sa sa kaso ng ganyang impeachment, hindi lang po pagtatanggal. Kung hindi ipinagbabawal ang pagiging opisyal muli ng nasabing tao sa gobyerno sa kahit anumang posisyon. Buong buhay niya. Ano? So, pagtatanong kayo, bakit si Erap? Ano? Bakit si Erap ay nakatakbo pa muling presidente noong 2010, remember? At saka naging mayor ng Maynila. Okay? Kung ganung ang impeachment pala ay pagtatanggal at para hindi rin po makapag-assume ng opisina sa gobyerno, no? Kasi po ito pong kay Erap, itong kay Erap na nangyari kay Erap ay di ba siya ay nagkaroon ng people power, so siya ay nag-step down. So walang desisyon ang Senate noon, walang desisyon, hindi natapos ang proceeding. Kaya actually natanggal lang siya, pero wala pong parang nagano na lang siya, sarili, kumbaga. Nag-step down siya, so walang desisyon ang Senate Court or impeachment court regarding sa pagbabawal na humawak muli ng bilang opisyal ng gobyerno. Di ba? Isa pa, itong si Merceditas Gutierrez, yung ombudsman, kung natatandaan niyo sinabi ko kanina, na padalawang inimpeach sa ating history, Ito pong si Merceditas Gutierrez ay nag-resign. Di ba? Nag-resign sa pwesto, kaya natigil na naman ang impeachment. Paano mo naman i-impeach kung nag-resign na? Alright? So, wala na naman desisyon. Hindi na desisyonan na hindi na ilagay na yan ay hindi na po pwedeng humanap o makakuha ng pwesto sa gobyerno. Kaya po, noong April 2023, ay na-appoint siya as Board of Trustees of GSIS. Kasi walang prohibition. Ito naman kay Justice Corona, ito naman po ay hindi na. Talagang convicted siya. So, namatay siya. Namatay po pala. After the conviction, natanggal siya at may perpetual disqualification. So, sumalangit na ang kaluluwa niya. Wala na po siya ngayon. Etong si COMELEC Commissioner, Andres Bautista, ay nag-resign din. So, wala rin itong desisyon. So, maaari pa itong maging opisyal uli ng gobyerno. Etong kay Sara Duterte, ito ang ating pinag-iisipan. Kasi di ba ito ay balak tumakbo bilang presidente sa 2028. Okay, so, kung sakali lang, alam mo naman po natin na sabi nga nila ay medyo angat daw o pabor kay Sara Duterte na baka siya ay ma-acquit o manalo sa impeachment. Assuming na papatalo na siya. Assuming lang assuming. Papatalo siya at naramdaman niyang tatalunin siya. At nag-resign. Tanong, dapat bang ituloy ang impeachment proceeding sa kalagitnaan, dahil sa kalagitnaan ng kaso ay nag-resign siya? Sa tingin ko po ay dapat ituloy. Bakit? Kasi po, pag hindi itinuloy at nagkaroon na naman ng walang desisyon, sa kaso, sa impeachment, maaari na nga siyang tumakbo ulit sa 2028.
Tandaan po natin na pag walang prohibition regarding perpetual disqualification to hold public office, ayan po ay makakatakbo na naman at posibleng maging presidente sa susunod. Ano? So, kaya kung sakasakali, kung sakasakali at magkaroon nga ng impeachment, na definitely naman po magkakaroon ng impeachment proceeding. And then pagkatapos nun ay mag-resign siya, natarapat laang mag-resign si Sara Duterte, nararapat laang na talaga na ituloy ang kaso. And then kailangang mayroong desisyon na to hold prohibiting or disqualification to hold public office perpetually. Alright? So, sana naman ay ating pong naintindihan, kahit naliwanagan kahit papaano. Medyo paparating pa lang tayo sa exciting part, ng kwento ng impeachment. Magsisimula pa lang po sa June 2. At marami pong legal issues na inilagay o i-file sa Supreme Court ng mga kampo ni Duterte. Malalaman natin kung talagang anong mangyayari dito sa impeachment na to. Okay? So, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye!